Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Bagong meow-meow. Ito ang pasaring ni House Committee on Human Rights Chairman Bienvenido Abante kay Navotas Representative Toby Tiangco. Bukod dyan ay sinabihan pa nito si Tiangco na tila isang sirang plaka. Napaulit-ulit ang mga issue. Ayon kay Abante, lagi umano nagpapalutang si Tiangco ng mga intriga laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating Speaker Martin Romualdez na ang pinakahuli ay sa 2026 pambansang budget. Na ayon kay Abante, pawang walang ebidensya at puro sabi-sabi lang. Pinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pamamahagi ng tulong sa mga nabiktima ng paglubog ng barko sa Basilan. Nagpapatuloy naman ang investigasyon kaugnay sa insidente na ikinamatay ng 18. Alamin natin ang latest mula kay Christian Bascones. Christian. Ipinag-utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng lumubog na barko sa Basilan habang patuloy ang rescue at search operations ng mga otoridad. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, inatasan na ng Pangulo ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na siguraduhin ang agad na tulong para sa mga apektado ng insidente. Payag ni Castro, sa ngayon ay anuman ang mga nangyari sa nasabing ferry accident, tinututukan ito ng pamahalaan ang kalagayan ng mga nabiktima at tinitiyak na may tulong na dumarating para sa kanila. Samantala, ang passenger cargo roll-on or roll-off vessel na MV Tricia Christine 3 ay may sakay na 332 passengers at 27 crew nang ito ay lumbog bandang 1:00 ng madaling araw malapit sa Balok-Balok Island sa Basilan. Habang bumubiyahe ito patungong Holosulu, umaakyat ang bilang ng mga natatagpuan at patuloy na ipinaghahanap. Sinabi ni Castro na agad na kumilos ang Philippine Coast Guard o PCG para sa rescue operations at kasalukuyan sinisilip ang posibleng sanhi ng paglubog ng barko. Dagdag pa niya, iniimbestigahan kung may labis na bilang ng pasahero o sasakyan ng nasabing vessel at kung may paglabag sa mga alituntunin ng batas na nakalaan para sa kaligtasan ng mga mananakay. Bagamat una nang itong pinabulaanan ng kumpanya ng nasabing barko. Samantala, inihayag ng DSWD na nakapagbahagi na ng ready-to-eat food packs o food boxes sa mga nailigtas na pasahero at crew members sa Isabela City Port sa Basilan. Sa pagkikipag-ugnayan sa City Social Welfare and Development Office ng Isabela City, nagsasagawa rin ng profiling at assessment ang Quick Response Team ng DSWD Field Office 9 sa Zamboanga Peninsula upang matukoy ang iba pang pangangailangan ng mga apektadong pasahero, kabilang na ang pagkain, ang damit at iba pang mga agarang tulong. Patuloy naman ang panawagan ng pamahalaan sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at maghintay ng mga opisyal na impormasyon habang tuloy-tuloy ang rescue, investigasyon at pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng insidente. Yan muna ang ulat mula sa palasyo. Balik sa iyo, Maan. Maraming salamat sa iyo, Christian Bascones. Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development sa publiko laban sa isang artificial intelligence-generated video na nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa relief items na ipinamamahagi ng ahensya sa panahon ng sakuna. Sa isang post sa social media, pinabulaanan ng DSWD ang naturang video, sabay sabing dumaraan sa istriktong proseso ang kanilang pagre-repack at pamamahagi ng relief goods. Lalong walang katotohanang panis na ang ipinamamahaging relief goods ng DSWD sa publiko. Magsasagawa ang Department of Environment and Natural Resources ng pag-inspeksyon sa lahat ng operational sanitary landfill sa buong bansa. Kasunod na nangyaring pagguho ng Binaliw Dump noong 8 ng Enero. Ayon kay DENR Secretary Rafael Lotilla, inatasan na niya ang lahat ng regional offices na tiyaking may pagtupad sa safety protocols ang mga sanitary landfills at sumusunod sa environmental compliance certificates. Dagdag pa ng kalihim, ito'y para malaman agad ang mga potential hazard at magsagawa ng corrective measures upang maiwasan ang anumang sakuna. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.